Maraming pahinanang kasaysayan mga kapatid ang talagang mahirap ipaliwanag. May mga bagay na natuklasan na animoy isang portal patungo sa mga misteryo na kahit ang mga scientist ay hindi ito lubusang may paliwanag. Welcome sa Maharlika TV. Sa video na ito ay susuriin natin ang ilan sa mga pinakanakakamanghang mga larawan at discovery mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na kung saan ang bawat isa ay nag-aalok ng kahangahangang mga tanawin sa mga hindi may paliwanag na pangyayari at bagay mula sa ating nakaraan. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang misteryosong Stony Spears ng Costa Rica. Sa gitna ng isang masukal na kagubatan ng Costa Rica, makikita roon ang tinatawag na Stony Spears na kung saan labis itong ikinamangha ng mga archaeologist at mga mananaliksik sa loob ng marami ng mga siglo. Ang mga batong ito na mayroong perpektong pabilog na hugis at may sukat mula sa ilang sentimetro hanggang sa mahigit 2 meters in diameter ay nag-trigger ng maraming teorya hinggil sa kanilang pinagmulan at layunin. Ang eksaktong paraan ng paglikha ng mga bato ay nananatiling isang palaisipan. Napakahusay ng pagkakagawa nito na siyang nagpagulo sa isipan ng mga eksperto kung paano nabuo ang isang symmetrical perfection ng sinaunang sibilisasyon. Gawa sa isang granodiorite ang mga bato na ito, isang uri ng napakatigas na bato kung kaya't mahirap talagang isipin kung paano ito nagawa. Ang tunay na layunin sa likod ng paglikha ng mga misteryosong bato ay hindi pa rin may paliwanag. May mga teorya na ito ay ginamit para sa astronomiya o relihiyosong layunin. May mga nagsasabi naman na ito ay isang marker para sa navigational o territorial boundaries. Mayroon ding naglalabas ang ideya na maaring mga labi ito ng isang sinaunang nawawalang kabihasnan o may pangunahing ugnayan sa ibang planeta. Sa kasalukuyan, sinisika pa rin ng mga dalubhasa na maunawaan ang pinagmulan at kahulugan ng Stony Spears at marami pa ring mga tanong ang nananatiling walang kasagutan. Ang mga bato na ito ng Costa Rica ay nagsisilbing patunay sa talino at likas na yaman ng sinaunang kabihasnan. Sila rin ay nagpapaalala na marami pa ring kahangahangang bagay na naghihintay na matuklasan at malutas, na nagtatago ng mga lihim na maaring magbigay liwanag sa mayaman at magkakaibang kasaysayan ng ating planeta. Ang UFO sa painting ng The Madonna with Saint Giovannino. Isang paulit-ulit na tema sa mga hindi may paliwanag ay ang pagkakaroon ng mga kakatuwang bagay sa isang historical artwork. Halimbawa, ang isang UFO na makikita sa isang painting ng The Madonna with Saint Giovannino na kung saan ang nasabing painting ay mula pa noong ika-15 siglo na likha ng isang Italian artist na si Domenico Ghirlandaio. Ang misteryo ng nasabing painting ay hindi ang mismong larawan kundi ang kakaibang bagay na makikita sa background nito. Sa nasabing painting, makikita si Virgin Mary at ang kasama nitong bata na si John the Baptist, kung saan sa background makikita naman ang isang kakaibang kumikislap na bagay sa langit na tinitignan ng isang lalaki at ng kanyang aso. Animoy nasisilaw ang lalaki sa kanyang nakita na maaring nagpapahiwatig na ang naturang bagay ay napakaliwanag. Ang naturang hugis at kislap ng bagay ay nagdudulot ng espekulasyon na ito raw ay kumakatawan sa isang unidentified flying object o UFO at ito iniuugma bilang isang historical evidence ng extraterrestrial life. Bukod dito, may mga nagtatalo na ang naturang bagay ay isang paglalarawan ng pagiging banal na maaring kumakatawan sa isang anghel o ng banal na espiritu na karaniwang motibo sa relihiyosong sining ng panahon. Mayroon ding naniniwala na maaring ito ay kumakatawan sa bituin ng Bethlehem o isang himalang tanda sa langit. Ngunit sa kabila ng mga interpretasyon na ito, nananatiling hindi alam ang eksaktong kahulugan at representasyon ng kakaibang bagay sa painting na ito. Ang The Madonna with Saint Giovannino ay isang kahangahangang halimbawa ng mga misteryo at pagtatalo sa paligid ng interpretasyon ng kasaysayang sining, lalo na kapag tila nagpapakita ito ng mga bagay na nangunguna sa kanilang panahon. Ang nakakamanghang Piri Reis Map. Ang Piri Reis Map ay isang mapa na ipinangalan sa mismong gumawa nito na si Piri Reis na isang Ottoman admiral at cartographer na kung saan ang mapa na ito ay labis na nagbigay ng matinding pagkamangha sa mga historiador at siyentipiko mula nang ito'y matuklasan. Binuo ang mapa noong 1513, ito isang world map na ang bahaging natuklasan ay nakafocus sa mga baybayin ng Europa at Hilagang Afrika sa gitna at ang karagatang Atlantiko at bahagi ng Amerika kasama na ang Antarctica. Nakakamangha ang nasabing mapa dahil sa kakaibang maayos na paglalarawan nito ng ilang bahagi ng Amerika, lalo na ang baybayin ng Timog Amerika. Tandaan na noong 1513, ang kaalaman ng mga European sa New World ay nasa pagsisimula pa lamang. Ngunit naglalarawan ang mapa ng mga detalyadong geographical features na hindi dapat maaring maganap sa mga panahon na iyon. Higit pang nakakagulat ay ang paglalarawan nito ng baybayin ng Antarctica na wala pang yelong nakikita. Ang huling panahon na inaakala na walang yelo sa Antarctica ay 34 na milyong taon na ang nakakaraan bago pa ang human civilization. Paano nakuha ni Piri Reis ang ganitong impormasyon? Pinaniniwalaan na ang mapa ay binuo mula sa iba't ibang pinagmulan. Ang ilan sa mga ito na ayon pa sa mga tala ni Piri Reis ay ang mga sinauna at hindi na nag-i-exist.
Ngunit ayon sa mga skeptiko, ang paglalarawan ng Antarctica ay batay sa haka-haka, maling interpretasyon o maling pagguhit ng mga bahagi ng Timog Amerika. May ilan ding nagsusulong na ang mapa ay nagpapakita kung paano iniisip ng mga mandaragat noon ang itsura ng mundo kaysa sa magkaroon ng accurate na record. Ano man ang mga paliwanag, patuloy na nagbibigay ng curiosity ang periodized map sa mga mananaliksik. Ang kakaibang mga hindi may paliwanag na kahanga-hangang accuracy nito ay nagsisilbing patunay sa nakakamanghang kaalaman ng mga sinaunang tao. Ang misteryosong Voynich Manuscript. Ang Voynich Manuscript na ipinangalan mula kay Wilfrid Voynich, ang Polish book dealer na kumuha nito noong 1912 ay isang misteryo na likha ng isang palaisipan. Ang 15th century codex na ito na puno ng mga kakaibang larawan at teksto ng hindi masalin na wika ay nag-iwan sa mga pinakamatalinong tao sa mundo ng isang palaisipan. Ang manuscript ay may mga imahe ng mga halaman, mga astronomical diagram, mga babaeng naliligo at mga pharmaceutical drawing. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi makikita sa anumang kilalang uri o astronomical configuration na nagdaragdag sa misteryo ng aklat. Marami sa mga uri ng halaman ang nasa aklat ang hindi ma-identify. Wala itong kapareho o kahawig ng anumang kilalang halaman sa mundo. Maging ang mga astronomical chart nito ay nakakagulat. May mga star constellation ito at mga planetary system na hindi makikita sa anumang kinikilala ng modernong mga astronomers. Maraming mga eksperto ang sumubok na basahin ang manuscript at intindihin ang mga larawang narito. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi sila nagtagumpay. Ang Voynich Manuscript ay nananatiling isa sa pinakamatinding artifact sa kasaysayan. Ang kahanga-hangang mga imahe at cryptic na mga text nito ay umaanyaya sa atin sa isang daigdig na puno ng kuryosidad at misteryo. Ang di may paliwanag na Nazca Lines. Ang Nazca Lines ay ang mga malalaking geoglyphs na likha ng sinaunang sibilisasyon ng Nazca sa Peru. Pinagmulan ito ng walang katapusang kakaibang interes at espekulasyon kung saan kapag tinitignan mo ito mula sa itaas, makikita mo ang iba't ibang disenyo kabilang ang mga hayop, halaman at geometric na mga hugis na inuukit sa sahig ng isang desyertong lugar. Ang mga katanungan na talagang nagpagulo sa isipan ng mga siyentipiko ay kung bakit at paano nilikha ng isang sibilisasyon na nag-i-exist halos 2,000 taon na ang nakakaraan ang mga nakakamanghang likas na sining na maaring ma-appreciate lamang kapag tinitignan mula sa itaas. Isang tanawin na tila imposibleng magawa ng mga Nazca people. May ilang mga teorya na nagsasabi na ang layunin sa paggawa nito ay ang relihiyon o astronomy na maaring ginamit umano ang Nazca Lines bilang isang malaking observatory o mapa ng mga underground water source. May mga nagpapaliwanag naman na ang mga linya ay bahagi ng mga komplikadong ritual para tawagin ang tubig. Ngunit ang mga teoryang ito ay hindi nagbibigay ng lubusang pagpapaliwanag kung para saan talaga at kung ano ang tunay na simbolo ng mga ito. Bukod dito, hindi rin may paliwanag kung paano perpektong nagawa at napanatili ng mga Nazca ang mga linya at larawan sa ganoon kalaking sukat. Mula sa mga landing strip para sa mga extraterrestrial hanggang sa malalaking astronomical calendars, ang interpretasyon ng Nazca Lines ay kasing iba ng mga hugis na ito. At ang katotohanan ay nananatili na ang kahanga-hangang geoglyphs na ito na sinasabing hindi dapat sana magawa ng mga Nazca ay nananatiling isang hindi malutas na misteryo sa kasaysayan ng tao. Ang larawan ng isang halimaw sa Hawke Island. Ang mundong puno ng hindi may paliwanag na mga bagay ay hindi lamang sa lupa nangyayari. Mayroon ding mga misteryo na nagaganap sa karagatan. Halimbawa rito ay ang Hawke Island Sea Monster na nakuhanan ng larawan noong 1964 ni Robert Lee Seric, isang Pranses na nagbabakasyon sa Australia kasama ang kanyang pamilya. Ang nasabing nilalang gaya ng ipinapakita sa larawan ay isang animoy napakalaking botete na tinatayang may habang 70 hanggang sa 80 talampakan. Makikita ito na sumisisid sa isang mababaw na parte ng tubig ng Stonehaven Bay, Hawke Island. Ang larawan ay nagpapakita ng isang animoy napakalaking anino sa ilalim ng tubig na may kakaibang ulo at mata, kasamang isang malabotete na katawan na humahaba sa kailaliman. Marami ang nagmungkahi na ito ay maaring isang surviving prehistoric marine reptile na tulad ng plesiosaur o isang malaking hindi kilalang uri ng igat o pagi. Gayunpaman, mayroon ding nagmungkahi na ito ay maaring isang kalokohan lamang. Marahil isa umano itong plastic na layer na binigyan ng pabigat at inayos upang magmukhang isang sea monster. Sa kabila ng matagalang pagdududa, ang larawan ay patuloy pa rin kinikiliti ang imahinasyon ng publiko sa loob ng mga dekada. At ang Hawke Island Sea Monster na ito ay nananatiling isang matibay na misteryo sa karagatan at isang kaakit-akit na kwento sa kasaysayan ng cryptozoology. Ang 1870s na larawan ni Billy the Kid. Ang mga larawan ay nagbibigay ng sulyap sa nakaraan o kasaysayan, ngunit marami rin sa mga ito ang pinagdududahan na hindi totoo na maaring mapagtatalunan lalo na ng mga historiador. Halimbawa, ang isang larawan na ito na binili noong 2010 sa halagang $2 sa isang memorabilia shop na umano'y nagtatampok sa kilalang outlaw o kriminal na si Billy the Kid.
Ang tinta photograph ay tila nagpapakita kay Billy the Kid at ng kanyang gang na naglalaro ng isang casual game na kroke na kung ito'y totoo, ito'y maaring maging ikalawang kumpirmadong imahe ni Billy the Kid at ang halaga ng larawan ay maaring umabot sa milyon-milyong dolyar. Gayunpaman, ang pagpapatunay ng kanyang pagiging totoo ay hindi magiging madali. Bagaman tumutugma ang facial recognition software sa naturang larawan, ang unang larawan ni Billy the Kid, ngunit mayroon pa ring iba't ibang aspeto na nagbibigay ng pangamba. May mga historiador na nagdududa sa ginagawa ng gang sa larawan. Isa umanong high-class game ang kroke, kabaliktaran sa matindi at malupit na pamumuhay ng isang tulad ni Billy the Kid. Sa kabila ng kontrobersiya, nagbigay inspirasyon ang larawan ng malaking interes. Ito ay naging paksa ng isang dokumentaryo sa National Geographic at nagpukaw ng interes sa mga historiador, forensic analyst at mga tagahanga ng Old West. Kung ito man ay isang walang halagang kasaysayan o larawan ng mga hindi kilalang tao noong ika-19 na siglo, ipinapakita ng larawan na ito kung paano kahit ang simpleng larawan ay maaring magdulot ng mainitang pagtatalo at espekulasyon sa kasaysayan. Ang huling larawang kuha sa The Islandmore Lighthouse. Ang insidente sa Flannan Isles Lighthouse noong 1900 ay isang misteryosong kabanata sa maritime history. Matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Scotland, ang lighthouse ng Islandmore ang pinakamalaki sa Flannan Isles na mayroong 3 bihasan na mga tagabantay. Noong December 1900, ang 3 ito ay bigla na lang misteryosong nawala ng walang anumang bakas. Iniwan ang lighthouse na puno ng tanong na hindi nasasagot. Ang isang larawan na natagpuan ng magkaroon ng investigasyon ay lalo pang nagpalalim sa misteryo. Ang huling larawan na kinunan sa lighthouse bago ang pagkawala ng mga keepers ay nagtatampok kay Thomas Marshall na isa sa mga keepers. Kita sa larawan ang kanyang tila takot na mukha habang animoy may bagyong dumarating sa likuran. Dahil dito at sa nilalaman ng logbook na nahanap sa lugar na naglalarawan ng masamang panahon, itinuturing na nagkaroon ng isang nakakakilabot na kaganapan ng trahedya sa isla. Ang misteryosong larawan na nakuha sa Islandmore Lighthouse at ang kasunod na pagkawala ng mga keepers ay nagpapakita ng nakakaakit na kapangyarihan ng imahe sa kasaysayan. Bagaman ang larawan ay maaring hindi nagbigay ng katiyakan na sagot, nabibigyan naman ito ng kahulugan kung ano ang misteryo ng pagkawala ng mga keepers sa lighthouse. Ang Antikythera Mechanism Complex Diagrams. Ang Antikythera Mechanism Complex ay natagpuan sa isang shipwreck malapit sa isla ng Antikythera sa Greece noong 1901 na kung saan tinawag ito bilang ang unang analog computer sa mundo. Ang sinaunang Griyegong kagamitan na ito na sinasabing noon pang mga 1st o 2nd century BC ay nagtatampok ng isang serye ng mga complex gear at inscriptions. Ang misteryo sa bagay na ito ay ang pagiging advanced nito sa astronomy na ipinapakita ng mekanismo. Ang aparato ay kayang mag-predict ng mga pangyayari sa kalangitan tulad ng eclipse at subaybayan ng galaw ng mga celestial body. Ipinapakita nito ang antas ng technological na kasanayan na pinaniniwala ang higit sa kaya ng sinaunang lipunan ng mga Griyego. Sa kabila ng masusing pag-aaral, ang buong saklaw ng mga function ng mekanismo at ang pangunahing kaalaman na nasa likod nito ay nananatiling bahagi lamang ng ating pangunawa. Ang Antikythera Mechanism ay patuloy na naglalantad ng mga kakulangan sa ating pangunawa ng sinaunang kabihasnan at ang kanilang kahusayan sa teknolohiya. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa mga bagay na ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!